Okay, meron lang tayong kukumustahing mga motorsiklo dito sa Rusi, Halang Kalamba. At matagal-tagal na rin tayong walang bibili ng motorsiklo dito eh. So ngayong January 4, 2025, 10 days na lang, Valentine's na. Canvas at pasyal muna tayo dito sa Rusi, Halang Kalamba. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Bago tayo mag-start dun sa i-review nating motorsiklo, bali dalawa po yun, ibibigyan lang natin ng comparison. Update ko po muna kayo sa mga unit na available dito sa Rusi, Halang Kalamba as of February 4, 2025. Okay, siyempre si Rusi Player 125, carb type pa rin po ito. Rusi Rush 125, carb type. And then, yan, dalawang kulay. And then si Rusi Flex, pang girl na girl, kulay pink na Rusi Flex 125. FI naman po dito sa Rusi Flex. Okay, dalawa pa rin pong Rusi Rush at meron po silang Rusi Breeze 150 na kulay white. Okay, Sir Marco, good morning. Shout out. Ayan, kabubukas lang po nila mga riders eh. Okay, dito may available po na Adventure X na 150cc kulay black. May inaabangan po tayong unit eh, yung Rusi Force, pero wala pa pong kinonfirm sa atin kung kailan darating eh. Saka yung isa pa, mukhang out of stock na ang kanilang Plus X, mabenta. So dito available ang Rusi Flame X 150. Dalawang kulay po, red at saka black. And then siyempre mga pan-tricycle na Rusi Macho. Then meron din silang Karusa 200. Ibalikan natin itong dalawang motorsiklo na to. Sa po sa mga best choices ng mga ka-riders natin eh. Hindi naman siya nakakalito pagpilian, di ba? Kung ikaw ay sports minded, mahilig ka sa sports bike, siyempre si Rusi Sigma 250. At kung ikaw naman ay chill rider lang at ang hilig mo naman ay mga classic na motorcycles, dito naman po tayo sa Rusi Classics 250. Okay, pareho silang 250cc, kaya ito napili natin. At isa pa, sa presyo halos magkadikit lang po sila. So mamaya alamin natin yung price difference nila ha. Iniintay lang po natin yung updated price. Ayan, ina-update po ni Sir Marco. Pero same engine lang po ito mga ka-riders ha. Pareho po silang 4-stroke, single cylinder, 2 valves, single overhead cam, and then pareho pong oil-cooled ang kanilang cooling system. Then pagdating po sa fuel supply system, ito pong Classic 250 ang FI, and then carburetor type pa rin naman po itong Sigma 250cc. Alin man po ang mapili nyo dito, okay na rin kung tayo po yung mga chill riders lang, kagaya ng sabi ko kanina. Bagay na bagay po sa atin itong Classic. Maganda rito, naka leather jacket ka ba, diba? Artistahin ang forma mo dito. And then kung tayo naman po ay mahilig magkarera, yun nga lang, bawal na. Huwag na po tayo makipagkarera sa pampublikong kalsada. At lalo na yung mga pumapasyal sa Marilaki, di ba? Okay lang naman ang chill ride lang tayo para safe tayo pare-pareho. Wala naman po nabago sa kanilang looks. Ganito pa rin po yung latest na nilabas nila. Ang marami lang po talagang decals. Ito siyempre pang sports bike na Sigma 250. Yan, combine po siya ng black and red na decals. Then siyempre, kulay yellow. Yan po ang trademark na kulay ng Rusi, Sigma. May malinis naman siya. Wala nang duplication ng kanyang mga model name at brand. And then dito naman sa Classic, wala po siyang mga decals, puro emblem po ang ginamit. Siyempre hindi siya babagay pag may decals, di ba? So dito lang, ayan sa kanyang tangke, nandito po yung kanyang chrome na 3D emblem. Naka-emboss siya, di ba? Ganda.
Ganon din po dito sa kanyang model name na Classic 250i. Ayan, fuel injected na po siya. Then ayun, wala na po siyang mga decals. Yun lang, ito kitang-kita. Naka-highlights po ito. Itong kanyang vintage na upuan niya, kulay brown. Kala ko malaki diferensya nila sa presyo kasi FI nga po, saka sa carb. So ito yung kanilang updated na price. Dito po sa Sigma 250, ang cash price po niya ay 93,000. So sa Classic 250 naman po, lamang lang siya ng 3,000 pesos, 96,000 po ang kanyang cash price. And then pareho pong 7,000 ang kanilang down payment. And then hindi naman nagkakalayo sa kanilang monthly installment. Ayan po, sa 36 months, check nyo na lang po. Sa 24 months, sa 12 months, then rebate na 300 syempre. Then inalam na rin po natin yung presyo ng Classic 250 na car. Meron pa rin pong available. Mas mababa po ng 2,000 ang down payment. Ayan, 5,000 lang po. Then ayan po yung kanyang mga monthly installment. And then sa cash price po niya, ayan, 86,000. Dito pala malayo ang diferensya sa carb ng Classic 250 at sa carb ng Sigma 250. So yun mga riders, wala namang pinagbago sa presyo, hindi sila nagtaas. Very affordable pa rin po, kaya talagang sabot-sabot lang. Alam ko may mga discount pa po sila binibigay pag cash tayo kukuha. Tama nga naman yung kanilang tema na sabot-sabot lang, kaya ibig sabihin usap-usap lang. Okay, ayan, tuloy na tayo. Sa lighting system po nila, ayan, kumustahin natin. Ayan, nag-upgrade na po ng lighting system kasi dito po sa Rossi Sigma, meron na po siyang projector lamp sa gitna. And then halogen bulb yung kanyang twin na headlight. And then LED na po yung kanyang mga turning signals. At dito naman po sa Classic, although Classic siya, di ba dapat expect natin puro bulb siya. Pero hindi, talaga modernized na po yung kanyang specifications. Dito ang ganda ng design ng kanyang headlight, di ba? Although round shape siya, pero ang loob po niya puro LED. Ang angas itong kanyang DRL, di ba? Parang letter H. And ito malupit. Well protected yung ating turning signals yan kahit matanggi, oh. Very flexible siya at meron pa siya mga grills dito na magbibigay protection po sa kanyang turning signals. LED po rin siya mga ka-riders. Dito po sa sports bike, kaya full LED po ang kanilang mga lighting system dito sa rear. Sa kanya pong stoplight, taillight, kaya kitang-kita niyo po yung maraming diode na nakalagay. Hanggang dito po sa kanyang flexible na turning signals din. Yan, parehong flexible din, nakabukod yung kanyang taillight na classic looking din ang dating. LED rin po yan mga riders. Pagdating sa mga gulong, para sa akin panalo tong si Classic 250. Kita nyo, pang off-road talaga siya. Ang tataba ng gulong niya dito sa front at saka sa rear. Okay, alamin natin po yung sukat. Bali 110 by 90 by 17 po dito sa front tire. And then one shing tire po yan. At naka tubeless na po siya. Then walang decals yung kanyang mugs. Bali cast wheel siya. Dapat ginawa ng ano, di ba? Yung spoke wheels para mas bumagay. Okay, naka-dual disc po dito sa front. Kaya safe na safe tayo sa kanyang braking system. Kaya magkabila po siya na naka-dual piston caliper. Wala nga alam po itong CBS mga ka-riders o ABS. And then, dito meron siya reflector. And then inverted fork po ang kanilang front suspension. And then sa front tire naman po ng Rossi Sigma 250, meron po itong size na 110 by 70 by 17. Single disc lang po siya, nandito sa right side na meron din pong dual piston caliper at inverted fork na silver ang kulay. And then sa kanya pong mag wheels ay meron siyang decals dito na kulay red para bumagay nga naman sa kanyang decals dito sa kanyang body. Okay, aluminum din po yung kanyang cast wheels. Nga pala, parehong pong one shing tire ang ginamit sa dalawang motorsiklo na to. Dito po sa rear tire ng Sigma, meron pong size na 140 by 70 by 17. And then naka single disc na meron pong single piston caliper dito sa kanyang rear brake. And then check natin yung kanyang monoshock na rear suspension. Yan, centered monoshock po siya. Kaya sigurado, balancing at very soft ang kanyang bouncing pag nalubak tayo. 130 by 80 by 70 naman po ang sukat ng gulong ng Classic 250 dito po sa rear. And then pareho po silang naka single disc at single piston caliper dito po sa rear brake. At ang maganda ho rito sa shock ng Classic, kita nyo meron siyang subtank, di ba? May baso na kulay bronze. Ganda ng forma niya, bumagay, di ba? Tumerno dito sa kulay. Talagang parang vintage looking ng motorsiklo na to. O yan, dual shock po siya mga riders. Siyempre sa muffler niya, magkaiba po talaga sila ng design. At pang sports nga po ito, kita naman natin to malapad. Oh. Then yung kanyang heat guard na plastic, kalahati lang. Mga riders, kung tayo naka-sports bike, siyempre dapat hindi sa kalantak po kasi kagaya nung sa anak ko,
Nabanggit niya po nga sa akin na sakal nga lang po ang takbo nitong muffler na ganito. Then dito naman po sa bullet shape na muffler, naka-stainless na tip. Then maliit lang yung kanyang heat guard. Doon lang halos sa elbow nakalagay. Pareho pong manual transmission at 6-speed gear ang Sigma at Classic 250. And then pagdating po sa gear shift pattern, pareho lang po sila, 1 down, 5 up. Sa engine oil capacity, pareho din po silang 1.3 liters. And then dito naman po tayo sa kanyang mga display panel. Dito po sa Classic, pure digital po yung kanyang round shape na panel. Unlike po dito sa Sigma, ganun pa rin po yung mga nauna labas, combined digital and analog. And then wala pong nabago sa kanilang mga ignition. Pare-pareho pong manual key ang ginagamit. And then napansin ko tamang-tama lang yung haba ng naked handlebar nitong Rossi Classic. Unlike dun sa ibang mga classic bike na ang haba po talaga ng handlebar. So dito, eksakto lang siya halos. Okay, sa kanya po mga switches and button, nandito po yung kanyang passing light sa una. And then dito po yung high beam low beam sign ng Classic po to ha. Turning signals, horn, and then meron siyang hazard lang po mga rider. And dito po sa kabila, ayan yung kanya pong kill switch. Meron pong switch yung kanyang DRL, headlight, and then switch off. Electric starter, push button. And then sa Sigma naman po, meron din siyang passing light, may choke, high beam low beam sign, turning signals, horn. And then pareho po sila may kill switch. And then ayan, switch din po ng DRL, headlight, and then switch off. Saka electric starter, push button. Dito po sa Classic 250, meron po itong timbang sa kanyang curb weight na 136 kilos. And then nasa 200 mm po ang kanyang ground clearance. Kita niyo ang taas, diba? At pagdating sa seat height, 790 mm. And then dito naman po sa Sigma 250, meron po itong dry weight na 143 kilos. So kung magpapapull tank pa tayo, expect na natin mas bibigat pa to. And then meron po siyang ground clearance na 175 mm at 780 mm na seat height. Dahil kitang-kita natin itong kanyang tangke sa harap, parang may bundok dito. Malaki po ang fuel tank capacity nito, nasa 16 liters. And then research po natin yung kanyang fuel consumption. Doon po tayo bumase sa mga actual test na nagpatunay kung ano talaga kanyang fuel consumption. So dito po sa Rossi Sigma 250, ang kanyang pong fuel consumption ay nasa 24 to 26 kilometers per 1 liter. At ayon po sa manufacturer's claim, nasa 120 km per hour ang kanya man pong top speed. Pero dun sa aking panganay po, ganito rin ang motorsiklo, napaabot po niya ng 140. Pero hindi na po stock yun at may pinalta na po sila yung sprocket set. And then, nagpalit na rin po sila ng muffler. Okay, dito naman po sa fuel tank ng Rossi Sigma. Kita niyo, ang ganda ng pwestuhan ng kanyang cup, di ba? Kadalasan yung mga gantong gas tank cover nasa gitna, pero ito nasa bandang right side. And then naka-chrome na yung kanyang cup. Okay, meron po itong 12 liters na fuel tank capacity. And then manufacturer's claim, nasa 35 kilometers per 1 liter po sa kanyang fuel consumption. And then sa top speed, umaabot din po ng 117 kilometers per hour dito po sa Rossi Classic 250. And then meron po siya maximum power na 16.8 horsepower at 8,000 RPM and maximum torque of 17.2 Nm at 6,500 RPM. And then dito naman po sa Rossi Sigma 250, meron po itong 16.1 horsepower at 7,500 RPM and 17.1 Nm of torque at 6,000 RPM. Ayan, sa mga interesado mga riders, pwede ho nyo silang bisitahin sa kanilang Facebook account na Rossi Motors Calamba. Or dito personally, pumasyal lang po kayo dito sa Rossi Halang Calamba City. Malapit lang po ito sa extension ng Capitol. Pero kung talagang busy naman po, pwede na rin kayong tumawag sa telephone number or cellphone number 0998-594-1438 at 0917-625-4089. Okay, hanggang dito na lang mga riders. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.